hindi ko talaga siya dapat papasukin kasi napuyat nga siya kauubo, hindi siya masyadong nakatulog. Iniisip ko baka magtuyo lang siya at hindi siya magpaiwan. But since gusto nga niyang lumabas, ayun, pumasok na lang kami at nag-grab na nga kami para hindi na siya mainitan. At yung ina-expect ko nga na baka hindi pumasok at magtuyo ay yung dire-diretso sa school kasama si teacher. Sumama agad sa teacher. Hindi na ako nilingon after niyang sumama kay teacher. Nakakatawa naman. After class nga ay nagbabay pa kay teacher at sobrang active pa niya. Sobrang bibo daw sa klase and parang hindi puyat, ganun. Iuwi-iwi pa ang sticker, great job daw, sabi ni teacher. Ito na nga ang nangyari after ng klase niya pagka-uwi namin. Nasa biyahe pa lang kami, tulog na siya. And napansin ko, sobrang parang ang bilis ng paghinga niya. Like parang hinahapo, ganun. Yan, makikita niyo naman sa video, sobrang bilis. And yung flow nung tiyan niya, hindi kasi ganyan yung normal breathing niya. Lagi ko kasi yan minomonitor and yan, kita mo yung umuubo pa yan. Parang every 15 or 30 minutes naubo siya. Like parang kada na lang mapapahimbing yung tulog niya, uubuhin siya, ganun. Dito na ako kinabahan na parang sabi ko hindi na normal na ubo lang to. And hindi rin kasi siya inuubo ng ganun kadalas na kapag tulog. Hindi na kasi siya nakakatulog eh. And naalala ko yung sinabi ng pedya doctor niya na magpanik ka or mag-alala ka na kapag yung ubo niya hindi na siya nakakatulog ng diretso sa gabi. Tapos flow nga ng breathing niya is hindi na normal. Like katulad nga nung dito sa video. Sobrang hindi na siya normal kasi lagi kong minomonitor yan, like, hawakan ko yung siya niya, then magta-timer ako, titingnan ko kung ilang breath rate siya per minute, ganyan. At dahil di nga ako mapakali, pina-check up ko na siya, hindi kami nagpunta ng emergency room dahil alam ko na ang gagawin ng hospital. Kapag ka nalaman nila na ganyan na yung breathing, ipako-confine siya. Ayoko kasi talaga na napunta kami ng hospital. Kung kaya naman ng dadalhin ko lang sa pedya niya for check-up at kaya ng gamot, tatry namin ng gamot lang. Ayoko talaga ng kino-confine siya. And kaya ko lang din naman siya dinala dito is for advice din ni doktora kung ipako-confine talaga ni doktora, edi ipako-confine ko. But since ang recommended ni doktora is ipa-x-ray si Margo and then binigyan niya lang ng gamot, yun lang yung ginawa namin. So far, responding naman siya sa gamot. Hindi na siya inuubo. So yun lang mga mi, bye!